What's up? Ngayong araw nga pala ay wala tayong pasok, kaya naman pupunta tayo ng palengke upang bumili ng ating uulamin. Medyo masama ang panahon, alas 8 na ng umaga pero makulimlim pa rin, kaya naman bilisan na natin. Tara, samahan nyo ko, baka tayo abutan pa ng ulan. At habang ako nga ay nagdadrive, nag-iisip ako kung ano ba ang uulamin namin ngayong araw. Wala talaga ako maisip, kaya doon na lang tayo sa palengke mag-isip kung ano na lang ang makita natin. Ito nga palang karsada na to guys, ay bagong gawa dito sa Cavite, sa Tansa. Tumagusto sa likod ng palengke, kaya naman mas malapit sa atin ngayon ang palengke. Konting brum brum lang, nandun na tayo. At maya maya nga ay naisipan kong magpapaita na lang. Parang masarap ngayon yun, medyo malamig pa naman ang panahon. Tapos isang bote ng gin, yes! At ayun na nga, pagdating natin dito sa dulo, sa palengke, hindi pala makakadaan ng motor dahil sa butik ng daan, dulot ng bagyong Karina. Kaya naman lahat ng nakamotor ay dito lang nagparking sa tulay kasi nga hindi ka makakalusot. Mukha lang po siyang mababaw pero malalim po yan. Mahirap na makipagsapalaran, tayo nakarim lang, baka madali pa. Ayan na nga, nandito na tayo sa pamilihang bayan ng Tansa. Pansin ko nga ay sobrang dami pa rin ng tao kahit alas 8 na. At ayun na nga, pagpasok natin, napakarami naman talagang tao. Mapapansin natin na buhay naman talaga tong palengke. At isa pa, napakaingay ng paligid, para ang nasa palengke. At ayan nga, kung mapapansin nyo ay nandito tayo ngayon sa karnihan. At pagdating ko nga dito ay para akong hina-high blood, dahil talaga naman palang nakaka-high blood ang presyo ngayon ng mga karne. At pagtanong ko nga ng presyo ay bigla na lang pumalipit itong tenga ko. Kaya naman punta muna tayo dito sa isdaan, baka mura-mura ang isda. Teka, hindi tayo makadaan at may teddy bear na naman sa ating harapan. At paglabas nga natin sa karnihan, dito naman tayo sa mga seafood. Talaga namang napakaraming pagkaing tubig dito. Ang sarap naman talagang mamili kung maraming pera. Sana ipatupad din ng batas na pwede nang mamili kahit walang pera. At dito nga ay parang natakam ako sa tilapia. Kaya naman agad natin tinanong ang presyo. Pagtanong nga natin ay 140 nga daw ang 1 kilo. At dahil nga laki tayong Bulacan, kaya ang 140 ng 1 kilo ng tilapia ay medyo mataas pa rin para sa akin. Pero wala, ganun talaga ang buhay. Parang life. Pero syempre, hindi muna natin binili yan. Dahil maglalakad-lakad muna tayo dito. Titingnan natin kung meron pa bang mas mura. Habang naglalakad nga tayo ay nakakita tayo ng kuhol. At 50 pesos nga daw ang 2 balot niya. Laking Bulacan tayo pero parang hindi pa yata ako nakakain ng ganong klase ng kuhol. Ang kinakain po sa amin ay kilala na tinatawag na suso. Ang maliliit lang po na kulay itim. At ayan nga, naalala ko na naman ng aking pagkabata na nangunguha nga pala kami ng maliliit na suso na yun na kulay itim. Tapos ibebenta namin sa isang plastic labo na 10 piso ang bawat isa. At dito nga sa hilera na to ay medyo mura ang mga isda. Ayun nga lang, dito nga lang ay medyo may pagkakaiba dun sa nauna nating nakita. Dahil dito nga pala, kadalasan sa mga tilapia ay mga patay na, kaya medyo mura na ang kanilang benta. At pagtanong nga natin dito ay 130 nga lang daw ang 1 kilo. Kaya bigla ako napaisip kung saan ba tayo bibili, kung dun ba sa patay o sa buhay. At ayun nga, bumalik na tayo sa una natin tinanungan na 140 nga daw ang 1 kilo. Kala mo naman talaga napakaraming bibilin. 2 piraso lang naman ang kailangan natin. Dahil nga 3 lang kami sa bahay, sakto na to sa maghapon. At nagpakuha na nga tayo kay ate ng 2 piraso. At pagtimbang nga niya ng 2 piraso ng tilapia ay nagkahalaga agad ng 100 pesos. At agad na nga natin pinalinisan at hinatian sa gitna para maging 4. Ulam na namin yan sa tanghalian at sa hapunan. Dahil nga mahirap ang buhay, kailangan natin magtipid-tipid.
At pagkatapos nga nyan, habang tayo naglalakad-lakad, nakakita tayo na nagtitinda ng bubuyog. Syempre, biro lang. Ito nga pala ang tinatawag na fresh honeybee o mas kilala sa mga katutubo natin na pukyo-pukyutan. Tinanong nga natin ang presyo nito. Pagtanong nga natin ay 100 nga daw ang isang bote ng ketchup. Kaya naman bumili na lang tayo ng isang bote ng bagoong. 30 pesos lang po ang isang bote ng ketchup. At dahil naisip ko nga na meron nga po pala ako natirang saluyot doon sa bahay, lagyan na lang natin itong bagoong Pangasinan at meron na nga tayong soup number 10. At dahil natapos na nga tayo sa pagbili ng ating uulamin at ako'y uuwi na nga din upang makapagluto na ng aming kakainin sa tanghali. Pero teka lang, papakita ko muna sa inyo tong panibagong nire-renovate dito sa palengke. At kung nakikita nyo nga po pala yung mataas na building na yun nga po pala yung kulungan na ipinakita natin sa last video natin nung nakaraan pa. At tara na nga, umuwi na tayo. Ang ating isda ay nagreklamo na. Dito nga po pala tayo dumadaan ngayon sa Anyana, yung bagong gawa ng karsada na nagdudugtong sa Gentry at Mulawin. Dito na nga po pala dumadaan ang mga papuntang 13. Napakalaking bagay po ng karsada na itong ginawa dahil nabawasan po ang traffic sa Tehero. Dahil nga po ang Tehero ang pinakamatinding history ng traffic dito sa Cavite. At pag uwi nga natin, di na natin pinatagal pa at isinalang na nga natin tong tilapia at atin ang ipinirito. At ayun na nga, namula na ng tuluyan ang ating tilapia. Hahanguin na natin to at susunod na nga natin ang ating saluyot. Ikaw ba, kumakain ka ba ng saluyot? Alam mo ba, ang saluyot ayon sa aking kaalaman ay nagtataglay ito ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Hayo, syempre, nag-research na tayo dyan. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nun? Kayo na lang ang mag-research at ako'y nagugutom na talaga. At pag sindi nga natin ang kalan, muntik nang lumipad ang ating kaldero. At ayan nga, antayin natin na kumulo lang yan. Mabilis lang yan. Tapos lagyan natin ng konting panimpla at lalagyan na rin natin yan ng bagoong na binili natin kanina sa palengke. At bago nga pala natin gamitin tong bagoong na Pangasinan, kailangan nga pala natin tong shake. Parang Shopee lang dahil nabubuo ang laman nga nito sa ilalim. At pagkatapos nga ng konting kulo, lalagyan lang natin doon ng konting dilis upang pampalasa din kahit papano. At dito na nga natin tinatapos ang ating pagluluto at tayo maghain na upang tayo kumain na. At dahil nga ang aking mga alaga sa tiyan ay nagsusuntukan na dahil sa gutom, nakakagutom din talaga maglakad-lakad sa palengke. At ayan nga, pagkatapos natin magluto at tinawag na natin ang ating pamilya upang magsalo-salo na sa ating hinandang pagkain. Gantong pagkain ay talaga namang sobrang pasasalamat sa ating itaas. Kahit sobrang hirap ng buhay ay nakakaraos pa rin tayo kahit papano. Kaya naman tara na, kain po tayo. At sa mga naapektuhan nga po pala ng bagyo, lalo na po sa aking kinalakihan sa Bulacan, na talaga namang kitang-kita ang iniwang pinsala ni Bagyong Karina. Kaya naman sa mga mahal ko sa buhay dyan, palagi po kayong mag-iingat. At dito na nga po natin tinatapos ang ating araw ng linggo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Peace out sa atin mga manoy!